Okay, papakita sa atin ni Dante yung kanyang mga dance move. Ano yan? Ito po yung mga nag-glip sa kayo. Ano tawag? Naglalak. Naglalak. Glitch. G-L-I-T-C-H. Glitch. Apo. Okay, glitch. O, sige, paano yan? Ito naman po yung teleport move. Tapos ito naman po yung flying eagle. One time na sinama kami nung isang naging kaibigan namin sa International Gay Bars. Kita namin may mga nagsasayaw ng mga lalaki. Doon ko nga po nakita yung parang nagpa-flying eagle na. Galing nun, sabi ko lupit na ito. Pagtas mga metallic yung mga sayo niya, talagang ganda ng katawan, bato-bato. Tapos sabi ko, lupit niya ito magsayo. Fly, 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 fly. Pag sayawan ka ni Dante. Sayawan mo nga, Dante. Nakapos ko. Ano yung pinaka hindi mo makakalimutang karanasan o pangyayari sa buhay mo bilang macho dancer? Yung nakahawak ka ng malalaking pera, kaso ang nangyari naman sa akin, lalo kong napariwara, nalulung din ako sa drugs, alak, babae, sugal. Ang unang sinaya ko nun, yung ikaw, yung tiyeng, pagtingin ko ang dami ng views, siya, nasa 1M na. Tapos parang ang dami nang gumagaya ng sayaw ko, bago siya yung nag-viral na yung naki-ingest na ako. So malaki kinita mo nung nag-viral ka? Malaki din po, kaso labas ko rin pinautang. Magkano kinita mo nun? Siguro yung date sa Laloma bago mag-pandemic, nasa 2.3 nang na-release ko. Hanggang ngayon, hindi ko pa siya nasingil. Iba pa po yung dito sa may kanto namin sa may Sabongan, sa may Del Monte, nasa kulang-kulang 1M din yun. So nagsabong ka? Sinubukan ko. Doon sa pagsusugal mo, mga magkano na napatalo mo? Siguro nasa 1M. Di ko alam kung mapagpatapos yung mga anak ko. Kasi ang hirap po, wala tayong sasandala, wala tayong hingian ng tulong. Kamusta ang relasyon mo na asawa mo? Hindi ba naapektuhan itong mga nangyayari sa iyo ngayon? Hindi, puro away nga po eh. Baka parang iiwan namin. Sabi ni Dante, baka daw maghiwalay kayo. Malapit na po. Nalasa niya daw ako man. Pero may pagmamahal pa naman kayo kay Dante. Ewan ko, mami. Hindi ko talaga masasagot. Mas lamang ang galit. Parang imbis na pausat kami kasi malalaki na yung mga bata. Kasi nung maliliit siya, nakaramdam ako ng sobrang hirap. Sabi ko, 20 years na tayo hanggang ngayon. Ganyan pa rin. Siya ang macho dancer na minsan nagpayanig sa social media dahil sa kanyang viral na Flying Eagle dance moves. Nakilala bilang Big Papa ng social media. Naalala niyo pa ba si Dante Gulapa? Pero gaano katotoo ang balitang nalulung daw siya sa sabong? Hello! Hello po mga... Hi Dante! Hello! Magandang araw po. Oo ba? Ang init ha? Ganyan talaga yung costume mo, no? Apo, ganito po. Konting nagigigis ako pag sa mga brothers. Kumusta ka na? Ito, medyo... Ano? Itong taon na pumasok, medyo hindi talaga okay. Ito. Okay, Bakit? medyo mali yung diskarte natin nito eh. Oh. Kumpara nung nag-pandemic eh. Nung pandemic, medyo naka-recover pa naman. Talaga? Nung pandemic, medyo okay. Opo. Ito talaga, medyo mali na diskarte natin. Diskarte? Anong maling diskarte? Kumbaga kasi lahat po yung pauta ko sa labas. Nagpautang ka. Opo. Paano ka nahilig sa pagsasayaw? Yung tayo na po nun, di ba, tambay nga po kami pag sa gabi, tapos sa umaga, tambay kami ng mall sa may Grand Central. Tapos pagdating nga po sa may Grand Central nung hapon, meron kami mga nakaibigan doon ng mga call boy, mga nambabakla, yung mga tambay doon. Minsan niyaya kami, pre, sama kayo dito, ganun. One time na sinama kami nung naging kaibigan namin dito sa may 3rd Avenue, sa may IC, International Gay Bar, sa may Cabaret. Kita namin may mga nagsasayaw ng mga lalaki. Doon ko nga po nakita yung parang nagpa-flying eagle na... Doon ba nagsimula yung Flying Eagle? Doon yun sa... Yung dancer doon nun. Sa
galing nun. Sabi ko, lupit na ito. Pagtas mga metallic yung mga sayo niya, talagang ganda ng katawan, bato-bato. Tapos sabi ko, niya ito magsayo. Hanggang sa time na yun, parang nasanay kami. Natuto kami. Gabi-gabi, pagdating ng alas 8, alas 9, pupunta na kami ron ng kaibigan ko ni Michael. Tapos pagdating dito sa bahay, practice. Abang naliligo, sayo-sayo. Tapos pag papasok kami ng maaga, magpa-practice kami sa stage. Tinuturuan na rin kami ng mga ibang dance. Sige, ano lang kayo dyan? Sayo lang kayo, kayo mahiyak. Kung simula nung natuto na ako yun, nagdire-diretso na siya na Bilang macho. bilang macho dancer na talaga. Okay. So, yun ang tatakbo doon sa pagiging macho dancer. Oo, UMD daw, UMD. Ano yun? Universal Macho Dancer. Okay, papakita sa atin ni Dante yung kanyang mga dance move. Ano yan? Ito po yung mga nag-glip sa kayo. Ano tawag? Naglalak. Naglalak. Glitch. 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 Apo. Okay, glitch. O, sige, paano yan? Ito naman po yung teleport move. Tapos ito naman po yung flying eagle. Ayun yung mga mo, talagang ginagawa. Ayun po yung nag-viral yung Ayun yung eagle. Isa Ano ba nag-viral sa'yo, yung eagle? Yung naglalak po saka yung flying Ano yung eagle. naglalak? Yung Glitch? Oo, nag-glitch. Bakit nag-viral yun? Ano po siya, parang nag-slow daw po, nag-stop. Nag-post ka online ng video mo na sumasayo. Yung dati, Ang unang sinaya ko nun, yung ikaw, yung iyeng contrast, yung iyeng sa channel to yata yun. Pagtingin ko, ang dami ng views, siya, nasa 1M na. Tapos, parang ang dami nang gumagaya ng sayaw ko. Nag-viral na yung naki-guest na ako. Yung simula nung dumagsa po yung endorsement, guesting. Mali! Liniwan mo na si Vic Papa sa akin. Alam niyo na mga kaha. so doon naramdaman mo, guminawa buhay mo na. Guminawa po talaga sobra kung hindi nagka-pandemic. Meron pa sana akong guesting sa ibang bansang na sunod. Ang lalaki ng tip, may 200, may 300, may 400. Kaso hindi lahat natuloy. Yung mga endorsement, gano'n. Sabi yung mga anak mo daw nakakaranas ng bullying. Nung unang-una po na, uy, tatay mo, gano'n. Tatay mo nagsasayaw, nakabrief sa Facebook. Iuwi yung anak ko, umiyak. Ngayon, pupunta naman namin sa school, kakausapin namin yung magulang nung para pagsabihan na gano'n nga. Nung bago-bago pa, parang may mga pala, uy, idol, magkano ka guesting? 10K? Sabi niya, ilang sayaw yan? Sabi ko, pwede na, 10K. 2 sayaw. Paano ka namin? Magkano? Parang dagdag extra. Sabi ko, ay, kayo, 5. Huwag na, out na ako dyan. Tapos, sabi ng kapitbahay, uy, kasama mo, hindi mo pagsabihan. Sayaw na sayaw doon nakabrief sa may Facebook. Pati yung kamag-arang nasa ako, sabi nga nun, kasama mo, pagsabihan mo yan, yung Ano sabi sa mo? hindi, siraulo yun, sabi sa akin. Siraulo yun, Hindi yan kasi eh. naway. Hindi makikinig yan, sabi nga. Parang na-proud na rin sila na ganyan. Yung mga anak mo. Oo, kumbaga hindi na sila ganun. Uy, tatay, papicture daw yung kaklase ko. Ito. Okay lang ba? Okay lang. Linis naman ang bahay mo. Ano po kasi ito higaan pagkagabi po. Opo kayo. Oo. Tapos may second floor. Opo, sa mga bata po. Ano yung mga yan? Yung po yung mga costume niya man. Dito po yung mga pang-costume ko. Yung mga pang-costume natin, pang-parita natin mga costume. Nakamag na. Kasi hindi mo na nasusuot. Ito yung binibili ni Boss Toyo. Yung bikini natin nag-viral. Bibili sa'yo. Saka yung cup. Bigay. Nawala na yung yung mga yung sando saka yung mga cup na lang saka yung bikini na lang. Tapos nabenta ko na yung yung mga silver natin mga marami. Ito yung mga pang-props natin ng mga golds. Saan mo lalagay yan? Yan, hindi pag magpe-perform po ako. Sinasod ko sa mga kwintas, sing-sing.
Mga props lang po yan. No? Accessories. Ano totoong ginto ba yan? Hindi po. Hindi naman Kasi kung totoong ginto yan, Hindi ko siya iiwan. Pag ganyan karaming ginto. Hindi ko po siya iiwan. Totoo po yun. Oo, pag totoong ginto. Aldo. Pagtalpak. Saan galing yan? Binili ko naman. Pag gusto ko siya mag-silver ako. Pero pag yung gusto ko siya ng parang gold yan. Dami pala naman. Kailan tayo wala ng pera, di ba? Pautang. Kumusta ka na ngayon? Sa ngayon po, parang medyo mas mabigat na itong taon na masok talaga na to. Paano mo yan yung hindi ayos, hindi okay? Kasi nung pandemic, kahit pa paano, nakadiskarte pa tayo. Nagpautang sa mga palengke, tindahan. Teka ba yung pinautang mo, kasama sa mga kinita mo yon? Ayun na lang po yung mga natira. Kasagsagan ng kasigatan ko noon. Daming pera na dumating, pero time na yun, talaga nagpapautang na rin po ako. So malaki kinita mo nung nag-viral ka? Malaki din po, kaso labas-labas ko rin pinautang. Magkano kinita mo nun? Siguro yung date sa Laloma bago mag-pandemic, nasa 2.3 nang na-release ko. Hanggang ngayon, hindi ko pa siya nasingil. Iba pa po yung dito sa may kanto namin sa may Sabongan, sa may Del Monte, nasa kulang-kulang 1M din yun. Tapos yung ginawa ko, nagbukas nga po yung Sabongan dito sa may sa amin. Ginawa ko, lahat ng nasisingil ko araw-araw, maraming din nagbayad sa akin. Dati, pinagbibintangan nila ako nung bago mag-pandemic. Nakikita ko yan sa Sabongan, ano yan, nagsasabong yan. Pero hindi nila alam, nandun lang ako para maghanap buhay. Pero itong time talaga ito, hindi ko alam bakit sinabayan ko ng sugal. Halos kulang ko ng 1 million din yung sumablay sa akin eh. Hindi nakabayad. Paano mo hahabulin? Parang nilabanan ko sa sugal. Anong sugal? Sabong po. So nagsabong ka. Sinubukan ko. So paano yun? Sasabong ka pa? Sa ngayon, medyo naiwas-iwasan ko na ng konti kasi medyo maliit na lang din yung kapital. Kaya parang ang hirap na rin. Susumayan mo yung nalugi mo di sa mga ginawa mong pagpapautang, negosyong ganyan. Magkano na nalugi mo? Kasama yung mga hindi nagbayad sa akin, pati nasugal ko nasa kulang-kulang 2 o nasa 2 million din. So sa pagsusugal mo, mga magkano na napatalo mo? Siguro nasa 1M. 1 million. Mahigit. Gusto mo makabawi? Nag-try ako nagbukas ng lechong manok, lechong baboy. Tapos mga inihaw na pusit, inihaw na baka, ganun. Tapos yung mga crispy patak, crispy ulo. Nagtayo ako kaso hindi siya nag-click. 3 buwan. Sinara ko na kasi walang mangyayari. Yung kikinikita para sa tao lang. Kumusta ang relasyon mo na asawa mo? Hindi ba naapektuhan itong mga nangyayari sa inyo ngayon? Hindi, puro away nga po eh. Baka parang, parang hihiwala namin. Bakit? Bigawa nga po nung ito nga, parang medyo nanulong ng konti. Sana makarecover kahit pa paano. Hindi mo na kayang talikuran. Hindi kaya naman po. Kaso ang iniisip ko, parang gusto ko makabawi patas yung capital ko na pinaikot. Pero di ba na alam mo naman para sabi sa sugal, wala namang panalo dyan. Kaya Lagi nga mo. po, yung nga po Wala, yung hindi mo kaso. naiisip yun? Plano ko talaga nun, yung may computer ako sa lechonan, dahil nga palpak yung lechonan ko, tapos yung computer ko, sablay. Kaso ang problema, wala akong masyadong maalalay sa akin na kung paano ko gagawin. Kasi siyempre kailangan ko talaga ng katuwang para sa business. Kasi wala nga akong alam sa business, pero gusto ko mag-business. Pero kumbaga sa walang maalalay na gumagabay. Ang hirap talaga pag yung wala kang magulang sa kapatid na nakaalalay sa'yo. Mahirap talaga kumbaga sa Kasi simula, sarili ko na lang din yung okay lang sana, kakayanin ko, ako lakas ko yun. Talagang naawa ko sa mga anak ko kasi ayoko sila nung matubulot sa akin na maligaw doon landas. Ako nakaiwas na ako sa lahat ng mga bisyo, kaso hindi man ako makapagbigay sa kanila ng maiwan ng kayamanan or mapalaki ko lang sila na may takot sa Diyos sa magandang buhay. May mga pagpataas-top pinag-aaralan. Yun lang, kahit siguro masaya na ako sa buhay ko. Pero di ko alam kung makapagpatapos yung mga anak ko. Kasi ang hirap po, wala tayong sasandala, wala tayong hingihan ng tulong. Ako, humingi lang talaga ako ng tulong sa Panginoon. Yung asawa mo, di ba pwede siyang maging kaagapay mo? Di ka po kasi away, parang kaming asot pusa kasi. Ang gusto niya, ayoko. Ang ayoko naman, gusto niya.
siya si Missy. Ito po yung asawa ko. Kumusta po? Kumusta naman po? Nasa taas ko, ayaw mo pa. Ayaw. Sabi yung tatay sila ko, break. Sabi. Sasayaw sa F. Makagalit agad mo. Kumusta ko kayo ni Dante? Okay naman po. Sabi ni Dante, ano daw? Aaway daw kayo lagi. Hindi ko naman po alam yan kasi talagang kanya po naman kasi kami ako dinitiskato rin ako. Kahit konting tulong sa bahay, nagtitinda-tinda po ako. Sabi ni Dante, baka daw maghiwalay kayo. Malapit na po. Nalayasan niya na daw ako man. Hindi, ano yan? Biro ba yan o totoo? Ito po. Na? Pinag-uusapan niya na yan? Opo, talagang nung time na nalaman ko, kinausap ko lang po siya. Yun sa pagsusugal. Oo, nung nalaman ko po. Kasi syempre apektado rin mga anak ko. Tinatanong ko si Dante kung kaya ba niyang tumigil sa pagsasabong. Sabi niya gusto niya makabawi. Okay ba sa inyo? Yun nga po, nung nalaman ko po na gano'n, may nagsabi po sa akin, tapos pinagtapat naman po niya sa akin na gusto ko makabawi. Ang sagot ko sa kanya, hindi mo pwedeng iuwi ang pera ng salungan. Sabi ko sa kanya, isang araw mawawala na lang kami. Gusto niyang bumawi. Habang bumabawi siya, lalo siya nalulubog. Ano Dante? May bala naman siya. Nung May 26 anniversary po namin, 20 years na rin kami. Kaso minsan hindi mo na rin nakahabulin yung taon. Ang salta lang ng pangalawa ko, Mama, dapat dyan binibigla. Oh, so, ang ibig yung sabihin, isang araw wala na kayo dyan. Siyempre ayoko po. Kasi hindi ko alam, wala akong anak buhay na matino. Hindi ko alam kung paano ko bubuhay ng mga anak ko eh. Oo. Kaya lang, bahala na. Kasi pakiramdam ko para ako nalulubog. Para kayo. Nalulubog. Parang imbes na pausat kami. Kasi malalaki na yung mga bata. Kasi nung maliliit siya, nakaramdam ako ng sobrang hirap. Sabi ko, 20 years na tayo hanggang ngayon. Ganyan pa rin. Sabi ko, dapat pausad na ako eh. Nag-decide na yung mga kapatid ko na hiwalayan mo na, aayusin ko ang buhay. Kaya lang siyempre hindi naman ganun kadali. Paano kung ang anak ko may mangyari? Kailangan ng ama. Hindi ko alam kung ano magiging buhay namin. Nakikipagsapalatan po ako. Pero kung sakaling umalis ako sa kanya. As in, wala na talaga. Wala nang balikan. So, ngayon, hindi niyo nakikita na mapapag-usapan yan at maaayos? Inaayos. Dumating na ako sa punto, ma'am, na ayoko na talaga. Kasi sa 20 years, mas lamang ang hirap sa ginhawa. Dapat sa edad ko, ma'am, kayahin na rin ako eh. Pero, may pagmamahal pa naman kayo kay Dante? Ewan ko, ma'am, hindi ko talaga masasagot. Mas lamang ang galit. Dante, ikaw? At siya alam ko sa sarili ko na mahal niya ang pamilya niya, ayaw niyang mawala kami. Sa totoo lang, ma'am, si Dante, kahit ganyan malaki katawan, malakas ang fighting spirit niya, takot siyang mag-isa. Eh ako, kaya kong mag-isa. Kahit ano gagawin ko, mabuhay ko, pamilya ko. Kahit maglako ako dyan, hindi ako mahiya, may anak akong binubuhay. Kaya lang, unfair naman sa akin. Na ikaw, hayakay ka lang, nagsusugal ka ako, nagtitinda. Pero parang unfair. Hindi naman lahat iaasa mo sa akin, porkit yung mga bata, ganyan. Hindi lahat. Palubog tayo, sabi ko, hanggang nagdesisyon na nga kami ng mga bata, sabi ko, palubog tayo ng palubog. Hindi pwede yan, hanggang malakas ako, kumilos tayo. Kasi kung aasa tayo sa ama niyo, wala. Sabi ko, lulong na ang ama ninyo, sabi ko sa kanya. Pag sayawan ka ni Dante, sayawan mo nga Dante. Nakupos ko. Hindi natin masasabi talaga, ma'am. Malay mo naman, ayusin kami ng may taong aayos sa amin. Ang sa akin lang naman, ma'am, maging maayos lang ang mga bata. Bahala po siya kung anong plano sa buhay niya. O sabi naman niya, tumigil ka lang eh. Hindi, kahit tumigil siya, hindi na rin may babalik yung dati. Malaking pera po talaga nawala, ma'am. Balikan lang natin kung sabay naging buhay mo nung bata ka. Yung kabataan mo, Yung kumusta? kabataan ko, talagang masalimuot yun. Baga lola ko lang kasi yung nagpapaano sa akin, yung nag-alaga na nun. Nandyan yung gigisingin ako ng umaga, papasok, bibili ng almusal yung lola ko. Di ako pumapasok, minsan natutulog ako sa bunga namin. Oo, pero hiningi mo baon. Hinihingi ko na, iniiwan na lang ng lola ko. Tapos yung bag ko, pagbaba ng hagdanan, parang meron kaming tambakan doon. Tinatabunan ko lang yung bag ko doon, tapos lalabas lang ako sa labas. Tapos andun lang ako sa compound ng mga kaibigan
ako sa labasan. Bulakbol. Ganun po yung mga nangyari Ah, so ano natapos mo? Ano lang po ako, grade 5. Hindi mo na natapos. Hindi ko na natapos. Dahil Nga po, puro kontrataduhan, kalokohan, puro barkada. Kaya nga yung sabi sa akin ng teacher ko ng kaya sobrang wala niya mo, kala mo makagraduate ka. Habang nandito ako, hindi na ako makagraduate. Kaya simula nung sinabi na ng teacher ko noon, di na rin ako nag-aaral talaga noon kasi parang doon na kasi nga sobrang loko-loko ko, sobrang siraulo ko nung kabataan ko talaga. Pag nasa loob ako ng bahay, parang anghel. Pero pag nasa labas ako, sobrang wala niya. Oo. Salbahe. Ayan. Ano yan yung barbell Ay, mo? barbell po. Sa'yo ba yan? Sa kaibigan ko po. Ginagamit ko ba? Minsan po. Wala lang sa kanya. Ngayon may plano ka ba na mag-post ulit sa social media? Pagkakitaan uli yung pagsasayaw mong ganyan? Ang dami ko nga gusto pong gawin na vlog eh. Gusto ko parang may nasabi mo, vlog ka na lang. Kasi konting post lang yan. Kilala ka naman eh. Parang yung time yan, parang gusto ko rin siya ngayon tuloy itong taon na yan. Okay lang kahit ganyan na katawan mo. Mas tumaba ka na bang Hindi, mas pumayat na ako. Payas ka na ba? Hindi. Stress. stress ka? Kasi yung katulad niya yung mga ko, yung mga silver, kung binenta ko na yung ibang mga gamit ko na ibenta ko na dahil nga sa sobrang daming hindi nagbayad sa akin. Gusto ko mabawi yung mga hindi nagbayad. Sinamahan ko ng sugal. Kung meron kang babagoy sa mga naging desisyon mo sa buhay, ano yun, Dante? Siguro, bago ito yung pagsusugal ko na mali yung ginawa kong para na lang sa mga anak ko, naisugal ko pa, sinapalaran ko pa. Sa tingin mo ba ngayon, sa mga pagkakataon to, nararamdaman mo yung hindi maganda mangyayari sa buhay mo? Wala ka bang itigil mo na yan? Gusto ko na nga rin po itigil eh. Kumaga sa parang gusto ko mag-apply ng Grab, parang gusto ko maghabal-habal, gusto ko Bakit para hindi? layo lang ako doon. Pero magsusugal ka pa rin. Siguro sana pala rin na matigil na rin talaga. Oh, pero kailan mo gagawin yun? Sana next week. Bakit itong mga darating na araw hindi ba pwede? Pwede naman po, kumbaga sa kumbaga, Bawi kailangan muna. kailangan pong bumuelo. Kumbaga, mapag-isip pa ng mga ilang araw. Sa tingin mo ba naging mabuti kang isang ama, isang padre de pamilya, isang asawa? Sa akin parang 40%, hindi naman talaga tamang perfect. Kumbaga, kahit pa paano. Nagabayan ko siya na umidit sila hindi katulad sa akin na ilang taon ako talagang wala na akong ginis na magulang eh. Lola, tas ang pagdating ng 8 o 9 years old, sa mga kaibigan na ako eh. Asawa? Ayos naman po, kumbaga sa ilang percent? mga 60%. Oh, so mas malaking Kasi porsyento. kung tutusin, sa pag-away lang namin na asawa ko, kung tutusin, pwede ko na ang bumitaw eh. Pwede na mag-asawa, mas bata. Kung madali na mag-asawa, kaso ang mga anak ko, gusto kong ma-survive sa kanila. Oh, inaan Ayaw natin. kong broken family na yung asawa ko, tas broken family pa ako. Kaya anong sakripisyo, kahit na anong away ng namin mag-asawa, hindi ako bumitaw. Ano masasabi mo daw sa mga tao na parang mababa yung tingin doon sa gaya nung naging trabaho mo na macho dancer? Siyempre, hindi naman po natin maiwasan kasi sa katulad ko, napasok ako ng ganyan na hindi naman sinasadya. Waga, kung saan ka naman kumikita, kung wala ka naman na apakan tao, o wala ka namang nilolokong tao, kunyari, napasok ka dun sa bar. Enjoy mo lang, pero huwag kang ma-in love. Kunyari, ito, guwapo to, mamahalin ko na to. Para ka rin sa sabong eh. Agad nandun ko, mapapataya ka. Pag hindi ka tulad nandun, may iba't iba kang customer na Salamuha. Oo. Ano yung gusto mong maging aral nito sa mga makakapanood? Siguro sa makakapanood nito, una kasi, syempre, sa online, marami na rin online sugal eh. Ako nga, minsan, nasusubukan ko na rin tumalpak doon sa may sa may online sabong. Mapayo ko lang sa nila, iwasan nila yung gabayan nila yung mga anak nila, lalo na sa social media. Dapat nga, kailangan lahat ng account nila, kabisado nila para na-check nila yung mga ginagawa nila sa social media. Tapos, kailangan dasal, tiwala sa Panginoon. Kung gusto mo ng malaman ng mga interview at kwento,
Kay Susan tayo! Para updated sa mga latest na video ng Kay Susan Tayo Vlogs, mag-subscribe lang sa GMA Public Affairs YouTube channel.